Mga kamikres, bago tayo magsimula, lagi nating tandaan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, gawa-gawa para sa pampakilig at good vibes. Ginawa ito para mapasaya kayo at mabigyan ng inspirasyon. Hindi ito totoong pangyayari, pero sigurado akong kikiligin kayo sa bawat eksena. Kaya relax lang, enjoy, at sabay-sabay nating panuurin kung paano mas lalong lalapit ang puso ni Michael at Krista sa My Kris episode 18. Sa ating lahat, Kuya Earls. Pagbukas pa lang ng vlog, ramdam mo na agad ang kakaibang energy. Nakasmile si Michael habang nakatingin kay Krista na parang may balak na surprise. Sabi nga ng mga viewers sa live chat, aba, bakit parang blooming si Krista ngayon? At bakit ang saya ng aura ni Michael? At dito pa lang, may hint na may something na espesyal na mangyayari. Si Krista naman, simpleng naka-ponytail lang, naka-shirt at jeans, pero grabe, kitang-kita pa rin ang natural na ganda niya. Napansin nga ng iba, parang si Michael ata hindi makatingin ng direkta kay Krista ngayon baka kinakabahan. At totoo nga, kasi sa mga unang minuto ng episode, panay ang sulyap ni Michael kay Krista habang nagpe-prepare sila para sa activity ng araw. Nagkaroon ng konting burwan. Habang nag-aayos ng gamit si Krista, bigla siyang tinulungan ni Michael. Pero syempre, si Krista, medyo nahihiya pa rin, kaya ang sabi niya, Michael, kaya ko naman ta. Ikaw naman, sobra ka naman. Pero sagot agad ni Michael, bakit pa ako nandito kung hindi kita tutulungan? Hindi ba't mas magaan pag dalawa tayo? Boom! Ayun na, unang kilig lines pa lang, napasigaw na agad ang fans sa comment section. At habang tuloy-tuloy ang eksena, may konting tampuhan na nakakatawa. Kasi may dumating na ibang kaibigan na nag-joke kay Krista, at dahil medyo matagal silang nagkwentuhan, si Michael biglang nanahimik sa gilid. Hindi naman halatang nagseselos, pero makikita mo sa mga mata niya na parang may gusto siyang sabihin. Naramdaman din ito ni Krista. Kaya matapos ang burwan, nilapitan niya si Michael at bamulong ng, "Oy, huwag ka na nga masyadong tahimik dyan. Gusto mo ikaw na lang kausap ko palagi." Ayun na idol, parang natunaw bigla si Michael, napangiti siya ng hindi inaasahan. Ang sagot niya, "Oo, gusto ko ako lang." Aba, diretso, walang paligoy-ligoy. Mga viewers, dito na nagsimulang mag-trending sa comment section yung mga hashtag na #MyKrisWit at #MichaelTerritory, kasi ramdam nila na si Michael, mas nagiging vocal na sa nararamdaman niya kay Krista. Tapos idol, habang naglalakad silang dalawa papunta sa susunod na lugar, nakunan sila ng camera na halos magkadikit na ang balikat. Hindi man sila magka-holding hands, pero yung closeness nila ramdam na ramdam. Si Krista, simpleng nag-aayos ng buhok, tapos si Michael, kusa niyang inayos yung nahulog na clip ni Krista sa sahig. Pinulot niya ito at sabay sabing, "Wala kang dapat pulutin, kasi ako yung laging andito para sa'yo." Grabe idol, dito na halos bumigay ang mga fans. Puno ng kilig overload. At, sana all may Michael. Ang comment section. At syempre, si Krista, napayuko at ngumiti lang, pero halata sa mga pisngi niya yung pamumula. Ang ending ng segment isa, habang nasa biyahe sila, biglang nag-play ng love song sa background, at kahit hindi sila nagsasalita, yung simpleng tinginan lang nila, sapat na para magpahiwatig ng malalim na connection. Parang sinasabi ng mga mata nila na, oo, mas lalong lumalapit tayo. Idol, ayan ang segment isa, 10K characters pampakilig. Gusto mo ba ituloy ko na agad bukas o ngayon din yung segment 2 kung saan papasok yung konting tampuhan, selosan na mauuwi sa super sweet moment? You said. Segment 2 idol. Chat gave said, sige idol, tuloy na tayo sa segment 2, 10K characters pampakilig reaction script, para sa MICRIS 18, Michael at Krista, mas lalong lumalapit. Nakakakilig na eksena. Segment 2 tampuhan, selosan at mas sweet na moment. Paglipas ng ilang minuto sa biyahe, nagsimula na ang masayang kwentuhan kasama ng iba pang ka-team. Normal lang, may tawanan, may harutan, pero napansin ng fans na parang nagbago ang mood ni Michael. Hindi na siya kasing kulit kanina, mas tahimik na siya, at halatang hindi masyadong sumasabay sa burwan. Bakit nga ba? Kasi may isa sa mga kaibigan nilang lalaki na nakaupo malapit kay Krista, at panay ang biro dito. Tipong simpleng, "Oy Krista, bagay sa'yo yung kanta na yan sabay tawa."
Si Krista naman, natural na mabait at mahilig makipag-usap, kaya sinasakyan niya yung joke at natatawa din. Pero si Michael, ayun, halos hindi makatingin at medyo seryoso na ang mukha. Kaya nga mga netizens agad-agad nag-comment ng, "Nako, si Michael nagseselos na." At, "Lagot ka Krista, may magtatampo sa'yo." Sabayan pa ng mga slow zoom ng camera na nakafocus sa reaksyon ni Michael habang nakikinig sa usapan ni Krista at nung isa nilang kaibigan, kitang-kita na may nararamdaman talaga siyang discomfort. Pero idol, dito nagsimula ang kilig twist. Kasi si Krista, parang naramdaman niya na hindi na komportable si Michael. Kaya bigla siyang yumuko, tapos parang nagsulat-sulat sa phone niya. Maya-maya, itinago niya ito at ipinasilap lang kay Michael. Ang nakasulat, "Huwag ka na magtampo, ikaw lang naman." Boom! Grabe idol, halos sumabog yung comment section. Puro, "Wow, kilig sobra." At, "Krista ang sweet mo." Yung simpleng note na yun, sapat na para magbago agad ang mood ni Michael. Napangiti siya, at halatang gumaan ang loob niya. Pero hindi pa natapos dun. Pagdating nila sa venue kung saan sila mag-a-activity, nagkaroon ng partner game. At syempre, alam ng lahat, Michael at Krista ang naging mag-partner. Unang challenge, kailangan nilang magpalipat ng bola gamit lang ang noo. Ay nako idol, dito na halos nagkagulo ang mga fans. Imagine mo, sobrang lapit ng mukha nila, halos magkadikit na yung ilong. Si Michael, halatang kinakabahan pero todo smile, si Krista naman, pilit na hindi tumatawa pero pamumula na yung pisngi niya. At nung nanalo sila sa first round, biglang tumawa si Michael at nag-high five sila ni Krista. Pero imbes na normal lang na high five, nagtagal yung kamay nila sa isa't isa. Hindi agad bumitaw. Boom! Isa pang kilig overload. Pagkatapos ng laro, habang nagpapahinga, biglang nagsalita si Michael, "Alam mo Krista, minsan kahit wala kang gawin, hindi ko mapigil ang magselos. Pero ewan ko, parang ikaw lang talaga ang nagpapakalma sakin." Ang sagot ni Krista, medyo pabulong pero narinig ng Mike, kasi ikaw lang naman ang gusto kong makasama. Solid idol, dito na talaga nasira ang internet. Trending agad sa mga fans ang #MikeChris18 kilig at #SelosNaSweet. Yung simpleng selos ni Michael, nauwi sa mas malalim na lambingan. Sa dulo ng segment na ito, may scene na naglalakad silang dalawa sa garden area. Tahimik, simple lang, pero yung gestures nila sobra na ang meaning. Si Michael, hawak-hawak ang bag ni Krista para hindi siya mahirapan. Si Krista naman, biglang tumigil at nagsabi ng, "Salamat, Michael." Hindi lang sa bag, salamat kasi andyan ka lagi. Napatingin si Michael, sabay ngiti ng pilyo, "Saan ba ako pupunta? Sa tabi mo lang naman ako dapat lagi." At ayun idol, cut to black, parang teaser na may mas matinding sweet surprise pa sa susunod na part ng episode. Matapos yung garden walk ni na Michael at Krista, akala ng mga viewers tapos na ang kilig, pero dito pala magsisimula ang pinakamatamis na part ng episode 18. Biglang pinaupo si Krista sa isang bench habang si Michael ay parang may inaayos sa gilid. Tahimik lang, at si Krista naman ay nagtatanong, "Oh, anong ginagawa mo dyan? Ba't parang may tinatago ka?" Mga ilang minuto lang, bumalik si Michael na may dalang maliit na box. Hindi ito mamahalin, hindi rin jewelry box na nakasanayan natin sa mga proposal scene, pero simpleng maliit na kahon na puno ng mga folded notes. Nang makita ito ni Krista, nagtaka siya, "Ano yan?" Sagot ni Michael, "Buksan mo, pero dahan-dahan ha." At nung binuksan ni Krista, halos mabingi ang mga viewers sa sigawan ng comment section, puro, "Ah! Grabe, Michael." Kasi ang laman ng box ay mga maliit na sulat kung saan isinulat ni Michael ang mga simpleng bagay na gusto niya kay Krista. Halimbawa, "Gusto ko yung ngiti mo tuwing naiirita ka sakin. Gusto ko yung paraan ng pagtawa mo, kahit corny yung joke ko. Gusto ko na palagi kang handang tumulong sa iba, kahit pagod ka. At syempre, yung pinakahuli, at higit sa lahat, gusto ko na andito ka." Si Krista, hindi makapagsalita. Kita sa mukha niya yung pagka-shy pero sobrang touch. "Grabe ka Michael, bakit mo pa ito ginawa?" Tapos si Michael, ngumiti lang at sinabing, "Kasi gusto kong malaman mo na kahit hindi ko masabi palagi, nandito lang yung mga bagay na nagpapangiti sakin dahil sayo." Mga ka-Mike-Chris, grabe na ta. Kilig overload. Sabi nga ng mga netizens sa live, hindi na scripted, may something na talaga sila. At Krista, wag ka na mahiya.
Sagutin mo na. Pero syempre, si Krista, medyo defensive pa rin, kaya ang sagot niya ay, "Naku Michael, wala ka talagang tigil sa kakulaitan mo, pero salamat ah. Hindi ko to makakalimutan." Ang ending, bigla siyang nagbigay ng simpleng fist bump kay Michael, pero ayun, imbes na mag-fist bump lang, kinapitan na ni Michael ang kamay niya ng mas matagal. Walang salita, pero punong-puno ng meaning. At bilang panghuling eksena ng episode 18, nakunan silang dalawa na magkatabi habang nakatingin sa langit. Tahimik, pero yung mga mata nila nagsasalita na. Ang vibe, hindi lang simpleng tandem, kundi dalawang pusong dahan-dahan nang lumalapit sa isa't isa. Mga idol, grabe ang My Chris episode 18. Pinakita sa atin na sa isang relasyon o kahit sa friendship na nagsisimula pa lang, hindi mawawala ang tampuhan, hindi mawawala ang selosan. Pero kung marunong kayong magpatawad, magpaliwanag, at higit sa lahat, maging totoo sa nararamdaman ninyo, mas lalong titibay ang connection ninyo. Hindi kailangan ng mamahaling regalo para magparamdam ng pagmamahal. Minsan, sapat na yung effort, sincerity, at maliliit na bagay para iparamdam na espesyal ang isang tao. At gaya ng My Chris, minsan yung simpleng kilig ay nagiging inspirasyon para sa lahat ng nanunood.